na natin to sa roofline model. No? So, isa-isahin natin. No? Yung ridge point, yung intersection, yung point of intersection ng compute bound at saka memory bound. Yun yung gitna. So, kung to the left ka, memory, to the right ka, compute bound. So, nabanggit ko na kung equal yung arithmetic intensity tsaka yung ridge point, balance. Pero pagka mas malaki or equal sa ridge point, compute bound. So, ibig sabihin, na-reach na natin yung hangganan ng computing power ng hardware. Pero pag sinabi natin memory bound, sa memory siya mapupunta. So, na-reach naman natin yung limit ng memory ng isang hardware. Mostly computer hardware yan. So, dahil na natin yan, na-reach na natin yung memory bound, mabagal na yung memory. No? Mabagal na yung memory dahil marami na nakaload. Kasi niloload muna sa memory yan bago sa processor. Kung puno yung memory, mabagal yung pagpasa niya o pagbigay niya sa processor to process kung yung hinahanap natin yung mga arithmetic answer o mathematical answer sa calculations na hinahanap natin. So, yung arithmetic intensity, yun yung ratio ng computational power to the data transfer. So, yun yung amount ng computation in GFLOPS, gigafloating point operations per second. Yun yung ratio ng GFLOPS to the data transferred, denoted by the letter I. So, yun lang yung ratio nun. So, yun. Yung arithmetic intensity. Yun din ang nagde-determine ng minimum performance. Okay? And yung memory limit naman, no, yun ang kasi pag memory limit yun, capacity yun ng ating memory. So, pag na-reach na yung memory limit, bumabagal na yung program execution speed kasi may limit siya. Once ma-hit yun, babagal na yun. Restricted na yung ano mo. Usually, kapag nagko-consume siya ng memory, usually yun ang mahihit. Kaya minsan bumabagal. So, yung mga programming languages and yung mga apps, kailangan mas mataas para makagamit ka ng mas mataas yung specs ng hardware mo para makagamit ka ng matataas na apps o yung mga yung high yung mga ginagamit na ngayon na pang industry, whether it's programming languages or applications. Kasi yung memory including hindi lang to CPU, it also includes GPU. Pag na-hit na yung limit ng memory, babagal na yung execution speed ng graphics mo. Hindi lang yan sa computation, pati GPU, pati graphics mo kasama dyan. So, yun lang po.